Pasada Balita. Samantala, sa pagkakataon po ito, ay tayo po'y makakapanayam, tayo po'y pinalad na makakausap ang dati pong Undersecretary ng DPWH na ngayon ay isa pong law professor sa katauhan po ni Attorney Karen Jimeno. Attorney Jimeno, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Attorney? Attorney? All right. Yes, Attorney, good morning. Good morning, John. Hi, good morning. Attorney, una-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na magkaroon tayo ng hontahan on air with regard po sa issue. Malaking issue dahil nalubog po sa baha ang halos sa buong Metro Manila at maraming lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Pero bago lamang po kita tanungin, lilinawin ko lamang mga kabalitaan, kabalitaktakan, dati pong Undersecretary ng DPWH si Attorney Karen Jimeno, kaya't kumbagay isa po siya sa pwedeng magiging resource person kaugnay dito sa usaping ito ng pagbaha. Attorney, unang-una sa lahat, ano po ang dating sa inyo ng inamin mismo ng DPWH na wala pang National Master Plan para matugunan ang problema sa pagbaha dito sa ating bansa, Attorney? Oo. Recently, nagsabi rin ang DPWH Secretary Manny Bonoan na ang ginagawa nila ay yung tinatawag nilang customized plan para doon sa mga bawat lugar na malapit sa 8 river basins ng Pilipinas. Mhm. So, ang dahilan nila dito ay sabi nila may mga ibang considerations like topography, land use, yung mga unique characteristics then of each of the rivers. So, palagay ko naman, that approach also makes sense. Although, of course, when we say kasi master plan, that also means that overall, meron kayong plano for the whole country. So, siguro sa akin at the end of the day, these are all terms or yung label lang yan eh. Kasi ang importante talaga ay yung effective solution. So, kahit tawagin pa natin yung master plan or customized plan, ang titignan talaga natin ay yung mga detalye ng plano na kung i-implement ba yan, kaya talagang matugunan yung problema ng baha at saka effective ba to at kaya ba ng budget? Kasi yun naman talaga ang sakit sa bansa natin eh. Kahit sabihin mo may master plan or let's say versus customized plan, kung hindi naman yan malalagyan ng budget at hindi may implement na maayos, then wala talagang silbi na may plano. Opo. Pero kung ang atin pong mga kababayan, Attorney Karen, ang tatanungin, parang masakit yata sa pandinig na after ilang years, actually, baka pareho pa tayong musmus, no, Attorney Karen, problema na yata ng Pilipinas ang issue ng baha. So, hindi lamang ngayon, kung ibig sabihin, maging yung mga dati pang namumuno sa DPWH, wala pa rin talagang hawak or pinaghandaang National Master Plan, Attorney? Actually, John, yung problema ng baha, hindi lang nung musmus po tayo, talagang pre-Hispanic time. So, I've done research then on the flooding problems in the Philippines. Bago pa man tayo sa kupin ng Espanya, meron na talagang baha dito sa Pilipinas. Lalo na kung doon ka sa malapit sa mga nakatira sa mga ilog, sa rivers, ganyan. So, talagang dapat, dati pa yan ginawa ng plano, halimbawa katulad ng Japan, susceptible din sila sa baha, pero hindi sila binabaha because yung meron silang mga drainage na effective, pumping stations, and apart from that, kino-complement nila ng community-based na preparation, yung mga early warning systems at yung trained yung mga tao nila, yung mga nakatira sa mga susceptible sa baha or kung anumang kalamidad na alam nila yung gagawin pag meron ng warning. So, tama ka, masakit pakinggan na wala pang master plan kasi parang hindi natutugunan. At ito pa yung isa, John. Pag
inaral mo rin yung budget ng DPWH, lumalaki siya. And in this past year din, lumaki rin yung budget for flood control. So ang tanong din, saan napunta? So I think Precisely. this goes back to Apo. yung una, ano bang plano ang sinusunod natin? Hindi natin tama ka, yung lack of a master plan. Yan yung kakulangan na hindi natin tuloy matignan. Meron ba tayong sinusunod na plano dun sa pag-allocate ng budget? Apo. At kung hindi rin natin ma-check na nasusunod ba itong plano na to, kasi nga walang master plan. So ang nangyayari, kung sino siguro yung meron sa Kongreso na malakas sa current administration, sila yung nakakapaglagay ng budget for kung anong flood control yung ilalagay nila, na maaaring hindi naman cost-efficient or hindi effective. And speaking of budget, Attorney Karen, aabot sa 305 billion pesos ang hinihingi alokasyon ng DBM para sa flood control sa susunod na taon. 305 billion pesos. Ay kung ang sambayan ng Pilipino po ang tatanungin nyo rito, kagaya nga ng binanggit ninyo, kung ganito kalaki ang halagang hinihinging budget sa flood control pa lamang, saan po napunta yung mga dating inallocate na pondo para sa DPWH, Attorney? Oo nga. At yun yung palagi ko, may ibang mga senator nagpapatawag ng inquiry. Siguro yan yung mga malalaman natin. Kasi alam mo, sa totoo lang, John, kahit nung panahon ko sa Department of Public Works, medyo hindi na nila gusto ang mga drainage, yung dredging projects. Kasi minsan yung mga kongresista or iba na gusto maglagay ng dredging, ito'y dahil nagiging pinanggagalingan ng korupsyon. Kasi ilalagay yung budget ng dredging pero hindi naman ma-audit kung nag-dredge talaga. Minsan daw ilalagay lang yung equipment doon pero hindi naman talaga nagde-dredging. Pero hindi rin nila ma-check kasi wala silang talagang paraan na maayos para i-audit na na-dredge pa talaga yung lugar. So, yun yung rin maigi na yung mga budget in the past, tignan kung saan ba napunta at kung nagamit ba ng maayos. Kasi bakit nga na yung ulan nitong nakaraan ng Typhoon Karina, hindi kasing lakas ng Ondoy, pero mas malala yung pagbaha. Nag-epekto. Oo. Dapat, kung sabihin natin totoong nagamit naman yung Pondo. funding, pero ganyan pa rin yung problema, ibig sabihin, may kakulangan doon sa ating paparaan. Implementation. Doon sa yung paano dapat yung mga, ano ang effective flood control project. Attorney Karen, with your indulgence, nabanggit mo na sa ibang bansa, kahit prone sila sa bagyo at saka malalakas na kalamidad, nagagawa nila ng paraan. Correct me if I'm wrong, it's either China or Japan, yung meron silang 3 palapag na, hindi ko alam kung sa Middle East ito, may 3 palapag silang flyover, na pagka halimbawa nasa pangalawang, unang level yung baha, ang gagamitin lang nila yung access ng mga sasakyan, second hanggang third level. Ngayon, pag umabot na hanggang second level yung baha, may third level pa silang dadaanan. Hindi po ba natin kayang gawin sa Pilipinas yun, Attorney Karen? Well, as you can see, John, yung traffic nga lang, hindi pa natin ma-solve. Actually. Diba? And it's with the PPP projects. Which Masyado means yata ako naging demanding. At ang gumagastos ng mga skyway natin are private. Private, Meaning, private, as in yung mga citizens din. Kasi hindi naman yan libre. Kaya nga natin binabayaran kasi hindi gobyerno yung gumastos dyan. Pero yun ang mga naging effective na second level highways, 'di ba, na na-implement na maganda ang quality. So, kung magtaka 3 levels pa tayo, ang tanong ay kaya ba pondohan yan ng Pilipinas given the budget deficit? But second, even if mag-allocate ng funds, may implement ba na maayos? Kasi nga, parang nakikita ko historically, yung mga national infrastructure projects na merong impact, pinakamalaking impact, they tend to be PPP projects na private ang nagpa-fund. Actually. At mga tao rin ang nagbabayad, tayo rin mismo, ng mga mamamayan. So,
baka sa flood control, yun yung effective na sa private ipagawa, di ba? Aha. Para, kasi Okay. kung sakaling malaman talaga natin na hindi doon napupunta yung pera tuwing nag-allocate, then baka dapat ilipat yung responsibilidad sa Pribado. PPP rin or private sector. Alright. Attorney Karen, last few questions. Honest to goodness, kaya bang resolbahin ang problema sa pagbaha? At kung kaya, kailan po? Sa panahon ba natin o sa susunod ng henerasyon, Attorney Karen? Ako palagay ko, kaya naman. At syempre, nakita natin yung ibang bansa na gawa yan. Even Singapore, malakas ang ulan sa kanila, pero hindi sila binabaha kasi their highway even has this sophisticated rainwater collection system. So sa atin ngayon, di ba, meron din tayong crisis sa tubig. Tapos pagka naman umulan, sobrang dami, so hindi ba pwedeng may rain collection? And with the technology we have in this generation, kaya naman dapat yan. So, meron akong nabasang paper that was written, that is published in a UP journal, written by someone from architecture and someone from Kyoto University, na inaral nila lahat ng flood control projects in the past, from the time ng pre-Hispanic times up to the Spanish era, American era, and the current administrations post-Marcos. And yung napansin nila, yung gobyerno, they tend to plan for expensive infrastructure projects, meaning nagko-concentrate lang tayo sa mga solution na infrastructure. So napapamahal tayo, pero wala ring follow-through, meaning mahal siya, tapos hindi mai-implement na maayos, tapos kulang pa ng maintenance. So ang nangyayari, lumalala lang yung flooding. Kasi kung unfinished yan, lalo pang nakakabaha. Alright. Or kung merong hindi properly maintained, nakakabaha rin. So sabi nila, ang pinaka-effective would be yung combination din ng local solutions, early warning systems, tapos yung cooperation ng mga tao na pag talagang doon kayo sa binabaha, magre-relocate, or yung mga informal settlers, kailangan ma-clear at mag-cooperate rin sila sa relocation. So, overall, John, yung solution is not just infrastructure. And anyway, pag infrastructure lang, yung concentration, nagiging source naman ng corruption. Correct. So, Alright. pagka ma-solve din natin na tamang implementation, and perhaps we should consider transferring implementation sa mga public and private partnership para mas Alright. mabawasan yung corruption, then I think kaya naman. It will take mga long-term yung pag-roll out, yung Alright. at completion. Oo. With that, Attorney Karen, maraming salamat sa pagkakataon and hoping na mananatili pong bukas ang himpilan at ang programang ito for update sa mga pagkakataong pwede ka naming muling makausap. Maraming salamat. Of course, John. Good morning. Oo. Anytime. Basta Opo. kayo. Good morning po. At salamat nga pala dahil nagmo-monitor ka sa DWIZ. Maraming salamat, ma'am. Of course. Nakikinig po ang nanonood sa inyo. Kaya maraming salamat po. Alright, thank you po. Yan po mga kabalitaktakan, si Attorney Karen Jimeno, isang law professor at dating undersecretary ng DPWH.